Sa isang nakakagulat na revelasyon, kumakalat ngayon online ang maiinit na usap-usapan tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa mga post sa social media, kaya raw walang nag-match sa mga butong nakuha mula sa Taal Lake ay dahil ang ilan sa mga sabungerong di umano'y ipinaligpit ni Atong Ang ay inilibing umano sa mismong underground, malayo sa paningin ng batas at sa anumang ebidensyang maaring maglantad ng katotohanan. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa gitna ng patuloy na investigasyon, mas lalong sumiklab ang usapin online matapos pumutok ang mga spekulasyon na may isang lihim na pasilidad raw o taguan sa ilalim ng lupa, kung saan umano dinala ang ilang mga biktima. Hindi daw ito basta-bastang silong o underground. Ayon sa mga lumalabas na post, maaring ito ay isang matagal nang inihandang hideout na may kumpletong pasilidad. May sariling daanan na maingat na nakatago sa likod ng mga pader o sahig. May mga ventilasyon rin daw ito na hindi basta makikita mula sa labas. At may strukturang dinisenyo para magtagal ang sinumang naroon nang hindi nadidiskubre ng mga autoridad. May ilang netizen pang nagsasabi na matagal nang umiikot ang kwento tungkol sa lugar na ito, ngunit walang malinaw na patunay. Ayon pa sa ilang haka-haka, ang pasilidad raw na ito ay posibleng konektado sa mas malawak na network ng mga tunnel o silid na tila pinag-isipan at pinaghandaan ng husto. Hindi ito lugar na madaling puntahan at lalong hindi ito isang lugar na aksidenteng matatagpuan ng kahit sinong tao. Ang eksaktong lokasyon daw nito ay alam lamang ng iilang tao, mga taong pinagkakatiwalaan at marahil may kapangyarihang magtago ng ganitong uri ng sikreto. Kung totoo ang mga alegasyong ito, hindi na lamang ito simpleng kaso ng pagtatago. Ito ay maingat na pinlanong operasyon. Ibig sabihin, matagal nang nakaset ang bawat detalye mula sa pagtatayo ng estruktura hanggang sa paraan ng pagdadala at pagtatago ng mga tao sa ilalim ng underground. Posibleng may mga tauhang nakatalaga para bantayan ang paligid, mag-supply ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan nang hindi nalalabas ang mga nasa silong. Ang ganitong uri raw ng paghahanda ay nangangahulugan na may mas malalim pang puwersa sa likod nito. Isang organisasyong kayang gumastos ng malaki, kayang magplano ng matagal, at higit sa lahat, kayang manipulahin ang mga taong dapat ay naghahanap ng hustisya. Kaya siguro, walang nakitang anumang bakas mula sa pagdukot sa ilang sabungero, walang bakas ng anumang karahasan, walang narinig na putok, walang natirang gamit, walang anumang palatandaan. Dahil para sa iba, idiniretso na raw sila sa ilalim ng lupa. At hindi ito basta-bastang paglalagay sa isang madilim na silid, kundi isang lihim na pasilyo sa ilalim ng lupa na tanging iilang nilalang lang ang may susi sa pasikot-sikot. Ayon naman sa ilang pang komento mula sa taumbayan, ang ilang sabungero daw ay hindi agad iniligpit. Sa halip, pinag-aralan muna ng mabuti kung paano sila tuluyang patahimikin ng dahan-dahan, sistematiko at walang maiiwang anumang ebidensya na mag-uugnay sa mga taong nasa likod nito. Maingat daw ang bawat kilos mula sa paraan ng pagkuha sa kanila hanggang sa huling segundo ng kanilang hininga. Parang maitim na balak na isinulat sa papel ng paulit-ulit, inedit, inayos at tiniyak na walang sinumang taong makakatuklas sa katotohanan. Kung ganito nga ang nangyari, malinaw na hindi ito gawa ng mga baguhang birador ng kabilang panig. Isa itong operasyon na may disiplina, koneksyon at higit sa lahat, impluwensyang magtakip ng ebidensya sa harap mismo ng mata ng madla. At kung kaya nilang gawin ito ng ganito kahusay, mas nakakatakot isipin kung ilang beses na nilang naisakatuparan ang ganitong modus at kung gaano karaming tao na ang umano'y inilibing sa nasabing underground na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ng kapulisan. Marami tuloy sa mga netizen ang napaisip at nagtatanong kung bakit tila walang kaba o takot ang ilang personalidad na kilalang mayayaman at makapangyarihan na umano'y kabilang mismo sa tinatawag na grupong Alpha. Ito raw ay dahil sa matinding kumpiyansa nila na hinding-hindi na matatagpuan pa ang mga nawawalang sabungero. Para bang sigurado na sila sa magiging resulta ng laban na ito, isang laban na hindi pantay at tila nakatakda ng manalo ang mga nasa itaas.
Sinasabi pa ng ilan na buo ang loob ng mga personalidad na ito dahil kumbinsido silang ang mga sabungerong umano'y nandaya noon sa laro ni Charlie ay matagal nang natabunan ng lupa. Hindi basta sa mababaw na hukay, kundi sa malalim na underground. Isang lugar na sinadya talagang ilayo sa publiko, sa mga investigador, at lalo na sa sinumang maaaring magbunyag ng katotohanan. Sa ganitong paraan, nagiging kampante raw sila sapagkat alam nilang walang anumang bakas ang lilitaw kahit pa lumipas ang maraming taon. At para daw sa kanila, ang mga buto na natagpuan sa Taal Lake ay hindi magpapakulong sa kanila, kundi bahagi lang raw ng isang maliit na piraso sa mas malaking puzzle. Dahil ayon nga sa kumakalat na haka-haka, ang mga katawan na iyon ay iilan lamang sa kabuang bilang ng mga biktima. Isang palabas para pagtakpa ng tunay na bilang. Samantalang ang mas nakararami sa kanila ay nananatiling nakalibing daw ng malalim sa ilalim ng lupa at malayo sa liwanag. Kaya din siguro walang nagmatch na mga butong nakuha doon sa Taal kasi nga raw ay hindi lahat ng mga nawawalang sabungero ay doon itinapon. Pero ang mga ito ay spekulasyon pa lamang mula sa publiko, mga kwento at hinala na kahit walang konkretong ebidensya ay tila ramdam ng maraming Pilipino na may bahid ng katotohanan, na para sa kanila hindi talaga itinapon sa lawa ng Taal ang ibang sabungero, kundi inilibing o itinago sa ilalim ng underground. Isa itong klase ng haka-haka ng taumbayan, hindi upang ilihis ang investigasyon o lukuhin ang maraming tao, kundi upang magbigay ng iba pang posibleng direksyon na dapat ding suriin ng otoridad. Sa likod ng mga espekulasyong ito, may isang pahiwatig mula sa madla na maaaring may mas malalim pang kwento kaysa sa mga impormasyong inilalabas sa publiko. Sa kadahilanang may mga naniniwalang may mga lokasyon, taguan o pasilidad na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutunton ng mga kapulisan. Para sa ilan, ito'y hamon sa kasalukuyang naratibo, isang paalala na huwag basta tanggapin ang lahat ng inilalatag na opisyal na bersyon ng istorya. Sapagkat kung totoo ngang may ibang lugar na pinagdalhan sa kanila, malinaw na may mga taong mas maimpluwensya at mas magaling kaysa sa inaakala natin. Mga taong kayang baluktutin ang takbo ng investigasyon habang nananatiling malinis sa mata ng batas. Ngunit kahit sinabi na ng ilang netizen na posibleng araw na may mga inilibing sa underground, hindi pa rin ito nangangahulugan na bibitawan na ng gobyerno ang mga testimonya ni Patidongan dahil ito ay mga hinala pa lamang mula sa publiko at hindi pa napatunayan ng mga otoridad. Sa huli, ipagdasal na lamang natin na makita na ang mga katawan ng ilang biktima hindi upang dagdagan pa ang sakit ng kanilang mga kaanak, kundi upang tuluyan ng matapos ang matagal na paghihintay at pangungulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na umaasa ang mga pamilyang naiwan na balang araw ay makakamtan nila ang tanging bagay na magbibigay sa kanila ng katahimikan, ang maayos na paglilibing sa mga nawawala. Sapagkat ang tunay na hustisya ay hindi lamang nasusukat sa kung sino ang napaparusahan, kundi sa pagbibigay galang at pagbabalik ng dignidad sa mga biktimang niligpit ng walang kalaban-laban na matagal nang naghihintay na maiahon mula sa katahimikan ng dilim. At hanggat hindi pa natatapos ang kwentong ito, mananatili itong kirot sa puso ng bawat Pilipino na naniniwalang ang katotohanan, gaano man ito katagal, ay darating pa rin sa tamang panahon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa lumalabas na haka-haka online kung saan ayon sa ilang mamamayan, ang ilang sabungero raw ay hindi itinapon sa Taal Lake, kundi itinago at inilibing sa ilalim ng underground? Posible kayang ginawa ito ng kabilang panig para hindi talaga makita ang anumang bakas ng kanilang pagkawala? O isa lamang itong kwentong nabuo upang magbigay ng iba pang pananaw at posibilidad sa kasong ito? Ikaw na ang humusga. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.